Okay, sa puntong ito mga kabombo, wag na nating patagalin pa. Kapiling na po natin sa linya ng ating komunikasyon ang atin pong first guest ngayong umaga para nang sa gayon pag-usapan po itong pagsuspindi sa 85 pesos na additional wage para po sa mga empleyado natin dyan sa Metro Manila o sa mga trabahador po natin dyan sa Metro Manila. So ano kaya ang magiging implication nito sa mga minimum wage earner, sa mga nagtatrabaho din dito sa ating probinsya, particularly sa Bicol Region? Sige nga, pag-usapan natin yan mga kabombo together with our guest on the line. Ito na mga kabombo si Dr. Emmanuel A. Onsay, CPA, economist and assistant professor dyan po sa Partido State University. Magandang umaga po, Sir Iboy. Welcome po muli sa aming program. Bati muna kayo, sir, sa mga viewers and listeners natin. Magandang umaga po, Bombokier, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po sa Bombo Radio ngayong umaga po. Okay, yun. Thank you very much, sir. At napaunlakan niyo po ulit kami dito sa mahalagang panayam na ito. So unahin ko muna, sir, kumusta po ang inyong reaksyon nang mabalitaan niyo po na ganito nga po yung nangyari, yung inaasam-asam, inaabangan ng lahat na 85 na pesos na additional wage dyan sa NCR, naunsyami. Sabi ng iba, naunsyami. Kumusta po ang inyong reaction dito, sir? And palagay nyo ba, Sir Iboy, magdudulot po kaya ito ng pangamba sa mga manggagawa dito naman sa province, especially sa Bicol, sir? Opo, sir. Napakagandang katanungan po at mainit na issue. Sa akin po, parang nakakadismaya po at nakakalungkot na yung wage increase po sana sa NCR or sa National Capital Region ay temporarily suspended po. Nakakahulugan po ito na parang hindi pa po handa yung ating mga employers para sa pagdaat ng sahod. So magmamanifest din po ito sa productivity ng mga manggagawa. Nangangahulugan po ito, sir, ng low productivity sa ating mga manggagawa, low motivation. At the same time, magkakaroon po ito ng epekto sa product or sa output po nila. On the other side naman po, sa ibang region sa Pilipinas, tulad po sa Bicol, malaking pangamba po ito or malaking suliran kasi nangangahulugan po ito na kung hindi kaya ng National Capital Region mag-increase ng pasahod, most likely po, hindi rin kakayanin ng mga regions magpa-increase ng sahod. So, although may basis naman po yung temporary suspension, pero kapag inanalyze po natin overall, isang malungkot po itong balita, lalo na po sa ating mga manggagawa at sa buong ekonomiya. Opo, iyon. Okay. And dito, Sir Iboy, bilang isang ekonomista, paano nyo, sir, nakikita yung epekto ng nangyaring TRO dito nga po sa 85 pesos na additional wage supposed to be sa NCR sa pangkalahatang ekonomiya, lalo na't madalas po itong ginagawang basihan o benchmark ng mga regional wage board sa ibang region, Sir Iboy? Opo, sir. Yung increase po kasi ngayon, 85 pesos. Actually po, lagi namang nag-i-increase yung ating minimum wage, pero hindi po gaanong kataasan. So, mostly, kadalasan po nag-i-increase ng 20, 30 to 50. Pero ngayon po kasi, nag-increase po siya or pinopropose po na mag-increase ng 85. So, yung 85 po na ito, minimum wage po itong increase daily per worker. So, kung i-multiply po natin ito, if we do the math po, kapag i-multiply po natin sa lahat ng workers ng isang organization, additional cost po talaga ito sa mga employers. Kaya po, kung may pangunahing kontra or hindi po sang-ayon sa ganitong panukala, yung mga employers natin, mga SMEs, tapos mga businesses, private sector po. So, ang epekto po nito, nangangahulugan po ito na kung hindi pa po kaya mag-increase ng sahod ng ating mga negosyo or private sector, nangangahulugan po ito na hindi masyadong competitive po yung ating investment side. Kaya hindi po ito masyadong magko-contribute po sa ating gross domestic product. And manifestation din po ito na yung ating business sector po ay mahina. So yun nga po, benchmark po ito ng other regions. So kung mababa po sa NCR,
nangangahulugan din po ito na mas mababa po sa other regions po like Bicol. So mas parang magiging uncompetitive po tayo. And kapag ikunumpara po natin sir sa other countries, lalo na po sa ASEAN, isa po ang Pilipinas sa may pinakamababang minimum wage. So yun nga po yung drawback ng capitalism kasi yung benefit primarily para po sa business side. On the other side, on the other hand, medyo nagsasuffer po yung mga workers po. Kasi mababa na po yung pasahod and at the same time, mataas pa po yung mga presyo ng bilihin. Opo, iyon. Okay. And dito, Sir Iboy, maitanong ko lang, para lang magkaroon ng idea, sir, yung ating mga audience. Paano ba, sir, tinatasa ng mga eksperto yung disparity o agwat ng sahod sa pagitan po ng Metro Manila and ng mga region tulad ng Bicol? At ano kaya yung sabihin nating magiging epekto nito sa desisyon naman ng mga lokal na manggagawa dito sa province, Sir Iboy? Opo, sir. Sa economics po kasi, sir, lalo na po sa labor economics, ang computation po, binabase po sa tinatawag nating standard cost of living po. So, yung cost of living daw po sa Bicol or sa other regions po, like Visayas, Mindanao, sa Northern Luzon, relatively mas mababa po kaysa sa cost of living po sa National Capital Region or sa mga cities. Yan po yung pangunahing input sa formula or sa equation, kaya po mas mataas po sa city as compared po sa mga province. So, ganun po yung nagiging analysis. Pero recently nga po, may theory din sa economics na nagsasabing wala namang masyadong diferensya yung cost of living po sa province at sa city. Kasi yung presyo po ng mga basic commodities po, tapos yung mga processed goods, halos pareha lang. Kaya yun din po yung pinag-aaralan na maaari ding maging uniform yung minimum wage pero hindi rin po siya madaling implement. And on the other side po, yung diferensya, makikita po natin na medyo malawak po yung mga agwat ng iba't ibang region. And wala naman pong region na magkaparehas po talaga yung minimum wage. Meron naman po, pero hindi rin po sila magkakapareho hanggang sa long run. Ang reason po nito ay dahil, yun nga po, yung cost of living po natin, as yung competitiveness din po ng mga business sector. Mas kaunti po kasi yung businesses, mga SMEs, saka private organization dito sa Bicol or dito po sa mga provinces kumpara po sa city na mas malaki po. So, bale, expense po ito, cost of living, tapos yung income, siya po yung basis sa computation po. Okay po. And dito, Sir Iboy, maitanong ko lang po sa inyo, kung kayo po ang tatanungin, sir, makatwiran po ba yung argumento ng ilang mga negosyante na magiging dahilan ng pagsasara ng mga kumpanya o pagtaas ng inflation ang pagpapatupad ng additional o ng wage hike, lalo na sa mga maliliit na negosyo rito sa Bicol, halimbawa, Sir Iboy? Kung yung argumento po, sir, galing sa mga maliliit po, mga micro businesses po, makatwiran po talaga. Kasi yung mga micro, sila po yung mga negosyo po na may asset before financing 3 million pababa. Hindi po talaga nila kakayanin dahil hindi pa po sila profitable and competitive as compared po with SMEs and large businesses. So kung sinasabi po nila na maaari silang magsara, tapos maaring additional cost ito sa kanila, makatwiran lamang po yun dahil micro businesses po sila. Pero pagdating po sa mga small, medium, tas large enterprises po, minsan po nagagamit siya bilang excuse para hindi sumunod or para hindi po sumang-ayon. Alam naman po kasi natin na yung private sector, yung business side, tinatawag po natin yung sa economics na profit maximizer. Ang nagdadrive po sa kanila ay profit and their primary intention po is to derive revenue. Yun po yung reason why lagi po nila yung sinasabi kasi nga po kapag na-implement yung increase sa sahod, increase po ito sa cost nila and at the same time po, low profit sila. Pero para mabawi ito, sino-charge nila sa cost ng product and at the same time, tumataas po yung presyo ng product.
Kaya po, nagkakaroon ng inflation. So, yun po yung mga strategy na ginagawa nila. Pero ang ganito po kasing scenario nangyayari lamang sa Pilipinas. Dahil nga po, capitalism yung nag-iiral na economic system po sa atin. Wala masyadong control yung gobyerno sa price mechanism po natin. Kaya yun din po yung positive or negative effects po ng minimum wage sa ating private sector po. Okay po. And dito, Sir Iboy, maitanong ko lang din po, paano po ba dapat na balansehin ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, halimbawa dito pa rin sa Bicol, ang kapakanan ng mga manggagawang naghihirap sa inflation and ang kaligtasan ng mga micro, small, and medium enterprises o MSME, sir? Opo sir, napakagandang katanungan po. Yung board po, kailangan maging balance po siya. Tapos, kailangan din pong ma-revise yung equation po natin or formulas of computation. Kasi kung magbabase lamang po tayo sa cost of living, parang nasa-set aside po natin yung epekto ng inflation throughout the time. And at the same time, nadi-disregard din po natin yung welfare ng ating mga manggagawa. Kailangan po kasi balance. So, yung computation po, kailangan ma-factor in yung increase sa prices, yung degree of inflation, tapos yung income po ng mga businesses, tapos kailangan din po ma-consider yung mga manggagawa po sa ganitong setup. Kasi sa ngayon po, parang nagiging one-sided po yung ating formula or computation po. Tapos, yun nga po, kapag ganito po yung setup, magkakaroon po talaga ng increase sa minimum wage. Although hindi po siya mag-uniform throughout the provinces, pero yung increase po, makakasatisfy po siya sa mga manggagawa, sir. So, yun po yung dapat unang gawin po ng ating board or ng ating gobyerno. Okay po, iyon. And dito, Sir Iboy, sa pananaw nyo pa rin po, may malaking epekto po ba yung patuloy na migration o may migrasyon ng mga manggagawa mula Bicol patungong NCR o ibang bansa dahil sa mas mataas na sahod doon kaya sa ating lugar o na labor market, Sir Iboy? Napakagandang katanungan, sir. Maliban po sa pag-increase ng sahod, ang kailangan pa pong gawin ng ating gobyerno, yung job creation po and employment opportunities. Ang pinakarason po why umaalis yung mga manggagawa or yung mga mamamayan po natin sa isang rehiyon patungo sa mga syudad o sa ibang bansa ay dahil kulang po talaga yung job opportunities. And on the other side, kahit may job opportunities po, mababa po yung pasahod. And kahit mababa po yung pasahod, mataas po yung qualification. So maraming hindi po nagka-qualify. So yun po yung reason why nagkakaroon po talaga ng migration. So ang kailangan gawin po ng ating pamahalaan, kailangan po talaga magkaroon ng job creation, employment opportunities, tapos kailangan din pong lumawak yung tinatawag nating investment side ng mga negosyo. Kasi kapag dumami po yung mga negosyo, nagkaroon po ng mga malls, nagkaroon po ng mga manufacturing hubs sa isang probinsya or sa isang rehiyon, dumadami din po yung mga employment opportunities. So yun po yung kailangan ma-develop pa, maliban po sa pag-increase ng sahod. Kasi yung increase sa sahod po, kapag walang katumbas or wala pong match na investment or job creation po, mababaliwala po ito at marami po talagang malulugi dahil magkakaroon po ng mas kaunting profit mula po sa mga consumers po natin. So ito po yung kailangan gawin ng ating pamahalaan po. So yun po, sir. Okay po iyon. And sa tingin nyo, sir, anong uri naman pong reforma sa ekonomiya o polisiya yung dapat pong ipatupad ng pamahalaan dito halimbawa sa Bicol para hindi lamang umasa yung mga manggagawa sa taas sahod, kundi pati na rin sa pagbaba po ng mga gastusin, sa pang-araw-araw at iba pa, Sir Iboy? Opo, sir. Yung nararanasan po kasing pag-increase natin sa presyo, may part po itong normal, tapos may part naman po na epekto ng krisis sa ating ekonomiya. So throughout the time po, ang presyo po talaga patuloy na mag-i-increase dahil ang inflation po by nature, normal po siya or inherent. Pero yung pagtaas po, hindi dapat biglaan or hindi po sobrang taas. Ang nangyari po kasi sa ngayon,
yung pag-increase po ng mga prices natin kahit sa Bicol, biglang taas. So, super taas po. Lumalagpas po ito sa ating benchmark rate na tinatawag or sa benchmark inflation. So, kapag ganito po, sir, ang nangyayari, nagkakaroon po talaga ng problema. So, kailangan po ng intervention ng state or ng pamahalaan sa bagay po na ito. Pwede po silang mag-implement ng mga fiscal policy, ng mga monetary policy, monetary controls. Pero short run lamang po yung epekto at hindi magiging sustainable po hanggat hindi po talaga na-improve yung job creation po or employment opportunities. Kasi ito pong dalawa pong ito, siya po yung magsusustain ng profit in the long run para hindi po magkaroon ng artificial increase or yung mga pagtaas po ng presyo, tapos yung pag-suffer po ng mga manggagawa sa inflation. So, parang babalik po tayo dun sa theory na job creation, employment opportunities, investment. So, sila po yung magsusustain ng development sa long run. Opo, iyon. Very well said, sir. So, paano nyo, sir, ipaliliwanag naman sa, halimbawa, sa isang ordinaryong manggagawa, yung process kung bakit yung isang wage hike na inaprubahan na, maaari pang pigilan ng korte sa pamamagitan nga po ng TRO. Talaga, may mga ganito ba talagang nangyayari, sir? Sir Iboy? Sa pagkakatanda ko, sir, parang ngayon lang po nangyari yung ganito. Kasi nga po, parang mataas po yung proposed hike, which is 85. Yun po, pinigilan po siya ng korte. Ang reason po kasi nito, yung pag-increase po ng sahod, beneficial po siya sa ating mga workers. Pero on the other side po, nagsasuffer po yung mga businesses or mga employers po sa ganitong increase. Yan po yung reason why may nagkukontra or yung korte po, pinakinggan din po yung hinaing ng mga employers. Kasi hindi lamang po yung workers ang may hinaing, yung employers po, may hinaing din po on the other side. So kapag ganito po, sir, yung nangyari, sa pagkakaalam ko po, temporary restraining order lamang po ito, TRO. Hindi naman po talaga siya parang suspension. Parang cancellation. Parang temporary suspension lamang po ito. Pinag-aaralan pa po. So, siguro po sooner may implement po ito. Or kung hindi man, baka yung increase po mas mababa sa 85. So, yun po, sir. Opo, iyon. At dito, sir, bilang economist po, sir, yung nakikita nyo naman na pangmatagalang epekto ng ganitong mga pangyayari sa tiwala po ng publiko sa mga labor institutions, sa wage board, kung sakaling, yun nga po, tuluyang ibasura yung mga additional wage o wage increase tulad nitong 85 pesos na dagdag sa sahod, Sir Iboy. Opo, sir. Ang pinaka-epekto po nito, lalo pong mawawalan ng tiwala yung masa or yung mga manggagawa po natin sa gobyerno. And iisipin po ng mga manggagawa na yung ating mga wage board, pati na po yung ating pamahalaan, laging in favor po sa employers. Kapag ganito po yung naging scenario, at kapag hindi po ito ma-implement or mabawi sooner, yung mga manggagawa po, in general, majority po mag-iisip na yung board po natin parang in favor lagi sa employers, which is bad. And on the other side po, kapag walang increase, demotivation po ito, magsasuffer po yung ating productivity at products. In general, hindi po magiging competitive ng ating bansa, lalo na po sa pag-generate po ng profit at maging sa internationalization or globalization po. Tapos on the other side po, napakababa na nga po yung sahod sa Pilipinas kumpara po sa ibang bansa. Tapos yung parang kaunting increase, parang ipinagkakait pa. So negatibo po talaga siya. Manifestation po ito na kahit umakyat po tayo sa tinatawag nating upper middle income, parang sa papel lamang po yun or sa theory dahil hindi pa po nararanasan ng mga manggagawa at ng ordinaryong Pilipino po. So yun po, sir. Okay, very well said, Sir Iboy. So ito, sir, bago tayo tapos sa ating interview, ano na lang po, sir, ang inyong siguro maipapayo sa mga manggagawa natin, especially dito sa Bicol, habang nakabinbin pa yung mga usaping legal at desisyon ukol sa mga benepisyo at sahod, Sir Iboy?
Opo, sir. Yun po talaga yung parang sad reality. Kasi kung hindi po nagawa yung ganong increase sa NCR, most likely po hindi rin kakayanin ng Bicol Region. So, parang maging positibo lang po tayo and maging patient sa paghihintay ng wage increase. Pero to be honest po, yung wage increase na maaaring mangyari sa Bicol, mas mababa pa po kumpara doon sa pag-increase sa NCR. Ito po kasi yung sad reality. Dahil sa ngayon, yung computation po natin ganoon, binabase sa cost of living, sa profit na nadiderive ng mga employers, tapos sa competitiveness po ng isang probinsya o region. Siguro po kung gusto talaga nating makaahon sa parang kahirapan or magkaroon ng mas mataas na income, kailangan po talaga natin maghanap ng ibang trabaho sa loob po ng ating probinsya o rehiyon, or kung wala man, pwede din po natin i-consider yung pagtatrabaho sa mga syudad or pag-a-abroad kasi yun po talaga yung solusyon sa ngayon dahil kulang up ng sahod. So, sad reality po. So, yun po, sir.